Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Mag-umpisa na po tayo agad mga kababayan. Ito po, nagpahayag po ang sekretary po ng DPWH na meron daw pong big piece na sinasabi niya pong sangkot at dawit sa malakihan at malawak na korupsyon ng flood control scam mga kababayan. Ibubunyag daw po. May ibubunyag daw po mga kababayan na big fish itong si Vince Dizon. Totoo po ba ito mga kababayan? Dahil mismo yung amo niya, December, magpapasko raw po sa kulungan ang napakarami na sangkot. Pero Pebrero na po. Matatapos na po ang Pebrero. Nakawala po ang isda. Nakawala. Nakatalon po. Pati po ang mga buhaya. Hindi na po nahuli. Nawala na rin po ang mga buhaya. Hindi kaya? Painggan po natin ang balita. May mga bagong bubunyag ang DPWH sa malalaking personalidad na dawit umano sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, sino-sino ang mga personalidad na ito? Alam mo, Jiggy, hindi na pinangalanan ni Public Works Secretary Vince Dizon kung sino-sino nga ba itong mga personalidad na ito. Pero ang sigurado raw ay mga high-profile na individuals itong mga ito. Hindi na rin idinetalye ni Secretary Dizon kung ano-ano yung mga proyektong kinasangkutan niya ng mga personalidad na ito. At ang sabi lang ni Secretary Dizon ay 2 weeks ago ay nagsumite na sila ng manifestation sa Office of the Ombudsman para nga sa posibleng pagkakaso sa mga personalidad na ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Dizon. Pero kami mga dinagdag, may high-profile individuals doon. So you will submit additional documents We already submitted sa... sa Ombudsman. I think Bulacan. Okay. So And Davao Occidental. Di ba yung Cebu? Yung Cebu, this week ata. This week ata namin i-refer yung Cebu. At Gerard, kumusta ang paglilinis ng DPWH sa kanilang hanay? Jiggy, kanina ay pinakilala ni Secretary Dizon yung mga bagong opisyal sa iba't ibang mga probinsya, yung mga branch ng DPWH. Ito yung mga opisyal na dekada-dekada nang Yan po mga tambay. Nililinis na po mga kababayan. Malinis na. Pero mga malalaki daw pong big fish saan? Sa Davao Occidental. Sa Bulacan. Pero wala po roon sa Ilocos Norte. Kasi wala pong anomalya. Walang corruption sa Ilocos Norte. Mga kababayan, hindi po mga ghost project anahan doon. Kahit po poste lang, mga kababayan, naubos lang daw po pondo. Kaya hindi natapos. Kaya kailangan daw po bigyan pa ng pondo. Mga kababayan, ganyan po katindi. At ayaw pangalanan po ang big piece, mga kababayan. Kaya nga tanong natin, kasama kaya ito, mga kababayan, doon sa big fish? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil big fish daw po eh. Sa bagay, baka naman hindi big fish ito. Baka iba po tawag dito. Hindi kaya tawag naman dito eh. Crocodile, big crocodile. Hindi po big fish. Unbelievable. Ito pa mga tambay. Hindi kaya kasama yan? Hindi kasama kaya yan sa papangalanan na mga utak ng massive at sindikatong korupsyon, mga kababayan? Hindi kaya papangalanan yan? Hindi po ba? Unbelievable. Talagang bilib na bilib po tayo kay Secretary Dizon, mga kababayan. Bilib na bilib po tayo sa pag-iimbestiga po ng malawakan at sindikato at massive na korupsyon. Ito pong flood control scam, mga kababayan. Bilib po tayo sa pag-iimbestiga. Luzon, Visaya, Mindanao, mga kababayan, ayan po, ang pupuruhan lang po, ang papangalanan lang po mga big fish. Nauna na po si Saldico. Nabalaho po kay Saldico. Ngayon, mga kababayan, meron naman daw papangalanan dyan daw po around sa Bulacan and sa Ilocos. Sa Ilocos, wala eh. Wala po siguro sa Ilocos. Doon po sa Davao Occidental o sa parte ng Davao, mga kababayan. Unbelievable. At isusunod pa sa parting Cebu. Grabe, no? Grabe. Samantalang ang Vice President ay kilalang kilala niya po ang mga magnanakaw na nagpahirap at nagpasasa sa pera ng taong bayan. Hindi lang po
sa flood control ang issue ng korupsyon. Ang Vice President alam niya lahat. Alam po ng Vice President lahat. Pati po sa nagkakapera sila sa pulburon, sa mining, sa mga pogo, kontrolado nila. Mga smuggling, kung alam ng Vice President, pinagkakakitaan nila lahat. Hindi po ba? Lahat po halos ay pinagkakakitaan nila pagdating po sa pagnanakaw. Pero ito po mga secretaries, wala pong nakikita. Wala. Wala po sila nakikita. Dahil nga po mga kababayan, appointee po kasi sila. Appointee. Di po ba? Siyempre pag appointee ka, poproteksyonan mo kahit alam mo sa sarili mo at kilala mo sa sarili mo kung sino talaga ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Katulad po nito, palibasa ang Vice President ay hindi po kayang tapalan at hindi po kayang silawin sa pera katulad nila. Hindi po ba? Sila po kasi ay silaw na silaw sa pera at pakinabang. Kaya nga po dumami ang magnanakaw po nung nanungkulan na po ang binagoong Pilipinas sa ating bansa. Kasi po, grabe po ang pagiging gahama nila sa pera. Hindi po katulad ng Vice President. Hindi nila kayang silawin. Ito po mga babayan, ibalik tanaw po natin ang galit ng ating Vice President dito po sa mga magnanakaw, mga big fish at big crocodile sa ating bansa na hindi yata nakikita ni Vince Dizon, mga kababayan. Ibalik tanaw po natin ulit. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo pa! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya. Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingina mo. Walang Oo, bumoto mamaya. sa'yo. Please. Yan po, walang boboto sa'yo, tamba. Hindi ka pa rin magiging presidente. Yan po, ang Vice President, nakita po niya ang mga magnanakaw, mga big fish at malalaking ulo ng buhaya sa ating bansa. Kitang-kita po ng Vice President at pinangalanan niya po ang mga matatakaw at masisiba sa pera ng taong bayan. Hindi ba pati First Lady, pinangalanan niya. Magpinsan. At ngayon sa flood control, hindi po nagpadaig ang anak na si Sandro. Hindi po ba kanya ma-insertion na hindi bababa sa 50 billion? Nakita niyo po yung pamilya na hindi po nakikita ni Vince Dizon, mga kababayan. At meron naman daw po siyang ibubunyag na big fish. Kaya nga po ang tanong ni Kamanong, kasama kaya sa big fish ang magpinsan?
at ang anak. Mga kababayan, yan po, hintayin na lang po natin. At alam naman po natin mga kababayan, hanggang nananatili po sila sa kapangyarihan, ang binago ang Pilipinas at ang magpinsan at ang anak, malabo po sa sabaw ng pusit na makakuha po tayo ng katarungan dito po sa ginawa nilang flood control scam. Ang sindikato at massive na korupsyon. Malabo po. Malabo pong matunton at mahuli at makulong ang big fish. Ang malalaking ulo ng buhaya. Ang uunahin po nila dyan, yung puro po kalaban at sumusuporta sa pamilya Duterte. Real talk. Maraming salamat po mga tambay. Yan po. Kunwari nagpapabangot, nagpapalakas. Mga kabayan, huhulihin at magpapangalan ng mga big fish. Alam naman ng mga Pilipino kung saan at sino ang big fish. At kung paano lumaganap at sino nagpalaganap ng massive at sindikatong korupsyon sa ating bansa. Hindi naman po tanga kaming mga Pilipino. Hindi naman kami bulag katulad ng mga men in uniform na nabulag na po yata. Wala nang nakita. Umano. Maraming salamat po. At ingat-ingat po Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan din po tayong lahat. At ang pamilya Duterte ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Salamat po sa mga panalangin mga kababayan. At thank you po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng inyong komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mapagawa. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Taste lang po. Bye-bye.